Okay, magandang araw po sa inyong lahat. At bago natin simulan ang ating talakayan, gusto kong magpapasalamat dito kay Telma Pasawa. Ayan, Telma Pasawa. Ang hirap naman. Maraming salamat po sa super chat po ninyo, Ma'am Telma, sa $4.99. Thank you po. Maraming salamat po. At itong si Miss Judge rin, yung ating kaibigan na si Miss Judge. Maraming salamat po sa 50 pesos na pakulay. Okay? So, kung sa mga audience ko dito sa Donmar TV, kung gusto nyo magpakulay lang kayo through super chat at pasalamatan natin yan dito sa ating video. Okay? So, thank you, Ma'am Telma and Ma'am Miss Judge. Thank you po sa inyo. Okay, so punta na tayo kaagad dito sa ating main topic, no? Pag-uusapan natin una itong si Presidente Bongbong Marcos, ipinagtanggol nito ni Chis Escudero patungkol po dito sa sinabi ni former President Duterte na weak leader itong si Bongbong Marcos. Ayan yung waiter nyo, tagapagtanggol na si Chis Escudero, talagang confirm na waiter ka talaga, di ba? Kasi po, kung hindi ka ba naman waiter, nag-iingay pinagtanggol So, anong tawag mo doon? Waiter. Waiter ni... di ba, nakita naman natin yung video na siya yung tagahawak ni First Lady Liza Araneta Marcos. Ay, nako. Ipinagtanggol ni Chis. Babasahin natin itong balita na ito. Kasi po, dati, si Chis Escudero, parang, alam niyo, madaling salita, balimbing itong si Chis Escudero. Ay, nako. Kaya, sabi ko nga sa inyo, iiwasan natin yung mga politicians na paganon-ganon lang ba? Padaloy-daloy lang sa hangin. Ang hirap niyan. Ngayon, kasi alam niyang nasa administrasyon ang bangag na ito. Pinagtanggol rin niya. Mamaya, malaman nyo. I will explain sa lahat-lahat. Okay? At itong pangalawa nating pag-usapan, itong ang vlogger, businessman pa, itong si Mr. Real Talker, no? Sa kanyang Facebook page. Meron doon na shinare itong si Real Talker, no? At tayo po ay atin po itong anong tawag doon? Ipakita nung patungkol po dito sa award ni Bongbong Marcos. Ano ba ang award ni Bongbong? Pinagbiro nila ngayon na merong award raw itong si Bongbong Marcos na most haha reaction. Kasi mismo ang kanyang mismo ang kanyang Facebook page ni Bongbong Marcos na ang followers diyan mga 7 million. Pero every time na mag-post si Bongbong Marcos, aabot ng 700,000 haha reactions. Tapos ngayon, hinahide na kung sino man ang moderator niya sa Facebook page ni Bongbong Marcos o Facebook profile ba yan, hide na ang mga number of reactions. Yung mga haha reactions. Jadi syempre, anong tawag mo doon? Si Bongbong Marcos, na-realize na niya. Napahiya na siya. Kasi, imagine yung mga nanonood sa video sa kanilang rally, umabot ng 800,000 views. Okay? Marami doon. Pero, ang nag-like doon, 25,000 lang. Pero yung nag-haha reaction, umabot ng 700,000. Grabe. Ay, pakita natin yan. Hindi na kasi makita sa page niya ngayon Yung kay Real Talker na lang yung ating i-discuss. Okay? Itong pangatlo nating pag-usapan, grabe ito guys. Kumakalat ngayon sa social media itong video ng Maguindanao Vice Mayor
na while nagtalumpati siya sa isang relief assistant event, no? Namimigay sila ng I think mga bigas, mga ayuda siguro. Bigla na lang pinutukan ito at natumba itong Vice Mayor ng Maguindanao. Alamin natin kung buhay pa ba itong si Vice Mayor, okay? Mamaya i-explain natin yan, ipakita natin yung balita na yan, okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito itatalakay itong topic natin, i-like at saka i-share muna itong video natin para marami po ang makaalam, okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV sa mga nanonood. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also guys, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe na po kayo, okay? Para updated kayo lagi sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphones po ninyo, ma-notify yan kung meron tayong bagong upload o kung mayroon tayong mga breaking news o kung nagla-live na tayo, okay? Sabay-sabay muna tayong mag-subscribe sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. So, unahin natin itong si Cheese Escudero, no? Ito yung balita tungkol kay Cheese Escudero. Ayan. Shinare ito ni VOVPH. Kasi ano ito si VOVPH eh. Updated ito sa mga shared ng post, mga kaganapan po, no? Nagtrending yung video ni former President Duterte patungkol po sa sinabi ni Tatay Digong sa talumpati niya sa Cebu Indignation Rally. Sinabi ni Tatay Digong na itong napatunayan ng lahat na Bongbong Marcos really is a weak leader. Totoo naman eh. Di ba? Napapansin yan ng taong bayan na weak talaga si Bongbong Marcos. He cannot control. Yung panahon po ni former President Duterte, yung mga ahensya ng gobyerno, takot na takot kay Duterte. Kung ano ang sasabihin niya, meron talagang political will at susundin. Hindi kagaya nitong si Bongbong Marcos, hindi niya kaya na meron siyang instruction o meron siyang mga gustong gawin o gusto niyang iparating pero hindi po siya sometimes yung ibang mga instruction niya hindi siya pinapaniwalaan ng kanyang sarili niyang mga tauhan. Hindi kasi katakot eh. Hindi takot kay Bongbong Marcos. Kasi nung panahon ni Tatay Digong, takot na takot ni Tatay Digong yung mga tauhan niya. Okay? In example dito ni Tatay Digong, nung nag-speech siya sa Cebu, in example niya, nung time na kaya raw bumaba ang presyo ng bigas sa panahon po ni Tatay Digong, kasi raw, pinatawag niya lahat yung pinaka malaking negosyante po, no, sa bansang Pilipinas, yung nagbibenta, nagninegosyo ng bigas, okay? At pinakausapan niya, no, na ibaba nyo ang presyo ng bigas, no? Huwag nyo, yung tama lang, yung ano naman sila, meron naman silang earnings tapos hindi naman too expensive for the Filipino people. Ininstruksyonan ni Tatay Digong, pinatawag niya talaga at nagbigay siya ng instructions doon. At sabi niya, winarningan niya, kung hindi nyo gagawin yan, kasi nag-agree kayo sa akin na ibababa nyo ang presyo ng bigas. I don't know if biro yun pero makita mo talaga kung gaano siya ka strong leader. Kasi sinabihan niya, kung hindi nyo ibababa ang presyo ng bigas, gugurgurin ko kayo. Gugurgurin ko kayo.
Hindi natakot yung mga natakot yung mga businessman, mga ano. So, nung natakot na sila, bumaba yung presyo ng bigas. O, yun yung example ni Tatay Digong. Okay? So, kaya po ni Duterte, President Duterte, yung mga ganong bagay. Dahil matapang eh. Pero itong si Bongbong Marcos, sabi ni Tatay Digong, he is a weak leader. Hindi niya kaya eh. Hindi takot sa kanya ang mga tao. Okay? Ngayon, nung sinabi ni Tatay Digong na PBBM is a weak leader, to the rescue itong si Cheese Escudero. To the rescue. Sabi nila, di umano, waiter ni First Lady, Cheese Escudero. So, I think si Tatay Digong rin ang nagsabi na waiter ito. Naging waiter. Pinasaringan ito ni Tatay Digong eh. Ito si Cheese Escudero. Waiter eh. Sabi ni Cheese Escudero, when their accusation that PBBM was a weak leader who was not in control did not fly. Now, they are accusing him of the exact opposite and now supposedly has the dictatorial tendencies. So, ipinagtanggol niya si Bongbong Marcos, itong si Cheese Escudero. Okay? Hindi siya sang-ayon doon sa sinabi ni Tatay Digong na weak itong si BBM. No? At hindi raw diktador itong si PBBM. Maniniwala ba kayo? Ha? Siyempre. Ha? I don't know bakit siya kumakampi ngayon kay PBBM. Hindi ko alam. Talagang pinanindigan na niya ang kanyang pagka-waiter. Hindi ko alam. Sabi pa niya dito, it is not only inconsistent but also irrational and untrue. Yan ang sabi niya kay Duterte ha. Inconsistent raw yung sinabi ni Tatay Digong. At irrational raw at untrue. Okay? So, ibig sabihin, para mo na ring sinabi kay Tatay Digong na sinungaling si Tatay Digong. Opinion niya ni Tatay Digong eh. Pareha kayo ni Bersamin eh. Sabi niya untrue. Mas social lang yung sa kanya. Kasi yung ginamit niya, untrue. Sabi, sa Tagalog pa, kasinungalingan. Siyempre, ikaw ba naman, no? Ang mahal-mahal ng kanyang misis na si Heart Evangelista, dapat social ka rin, ha? Mahal si Heart Evangelista. Dollars yun eh. Dapat, ang sasabihin mo, untrue. Di ba? Untrue. Hindi, kasinungalingan. Yung word na kasinungalingan, pang squatter yun eh. Yung social, yung untrue. Tatay Digong, ikaw ay untrue. Sabi ni Cheese Escudero. To the rescue itong si Cheese Escudero kay PBBM. Sabi dito sa One News na balita, Senate President Cheese Escudero dismissed on Monday former President Rodrigo Roa Duterte's allegation that President Bongbong Marcos is veering towards dictatorship, calling it inconsistent, irrational, and untrue. Ayan, di ba? Social ang untrue. Ito yung argumento ni Cheese Escudero. Escudero argued that critics first accused Marcos of being a weak leader but are now claiming the opposite. No, claiming the opposite. Alam mo, Cheese Escudero, mali ka ha? Mali ka dito. Sabi mo, ang mga kritiko raw ni Bongbong Marcos, sinabi weak leader si Bongbong Marcos. Pero ngayon, ang mga nang aakusa kay Bongbong Marcos na weak siya,
Ngayon raw, sinabi na, the, ano na raw, the opposite na raw ang nangyari. So, meaning, ang mga supporters sabi nila, okay pala si Bongbong Marcos, hindi pala siya weak, ganun. Mali ka. Kasi nung time na sinabi ni Tatay Digong na Bongbong Marcos is a weak leader, kaming mga supporters ng Uniteam at that time, VP Sara and Bongbong Marcos, Uniteam, kaming mga supporters, hindi kami naniniwala ni ni Tatay Digong. Sabi namin, strategy lang siguro yun ni Tatay Digong, no? Yan ang una namin. Let's be honest. Sinabi yan ni Tatay Digong na PBBM is a weak leader. Hindi kami naniniwala. Pero, as time goes by, sa 3 taong panunungkulan ni Bongbong Marcos bilang presidente ng Pilipinas, na-realize namin na tama pala ang sinabi ni Tatay Digong basing on the performance of Bongbong Marcos. Tingnan mo, binagyo ang ating mamamayang Pilipino. Binagyo He has to respond immediately to the victims of the bagyo. Pero anong ginawa niya? Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Anong tawag mo doon? Ini weak leader. Kaya nga, sobrang nagsisi kami. Na sana naniniwala kami kay Tatay Digong at that time. Totoo nga. He is very weak leader. Hindi nga siya nirerespeto ng ibang bansa. Diba? Saang banda yun? Yung sa Saudi ba yun na leader ng Saudi? Iba yung treatment sa kanya sa treatment ng ibang leader ng yung taga-Japan ba yun? Kino-compare? Si Bongbong Marcos, hindi sila masyadong na-intimidate. Diba? That only shows na Bongbong Marcos, wala. Hindi siya kinakatakutan. Hindi kagaya ni Tatay Digong dati. Imagine si Putin, matapang yan. Pero pagdating kay Duterte, nire-respeto. Nire-respeto ni President Vladimir, Prime Minister ba yan? Vladimir Putin, si Duterte. Pati itong si President Donald Trump, nire-respeto. May respeto kay Tatay Digong. Takot sila, di ba? Takot silang magalit si Tatay Digong, kaya nag-iingat sila. Pero itong si Bongbong Marcos, ikot ng ikot sa mundo para makakuha ng mga investor sa Pilipinas. Wala. Hindi tayo nakabawi doon. Walang investor. Meron man siguro, pero kaunti lang. Ang mga investors po, ayaw na silang mag-invest dito sa Pilipinas. Kasi po, siguro for some other reasons, siguro isa na rin dyan yung seguridad nila. Di ba? Ito pa. Escudero argued, ito. Sabi ni Cheese Escudero, I have known the president for over a decade and have had the privilege of working closely with him for nearly a year now. So, lagi pala kayong nagkikita. Bakit hindi namin yan alam? Paano pala sila? Senador sila dati. Magkaibigan sila. Sorry. And I can say with certainty that I do not subscribe to FPRRD's statement o ni Tatay Duterte o ni President Duterte's statement because I simply do not see it, cannot infer or nor believe it from PBM's attitude, outlooks, and work ethic, Escudero said. Meaning to say, ang mga sinabi po ni Tatay Digong, hindi po siya sang-ayon. Kasi ayon sa kanya, sa matagal na nilang pagkakaibigan
at katrabaho si PBBM, hindi raw niya nakita yon na weak leader si Bongbong Marcos. E paano hindi mo makita na weak si Bongbong Marcos? Ito lang yung chisa, kasi kaming taong bayan, nakikita namin weak talaga si PBBM. Pero ikaw hindi mo nakita yon. Alam mo ba kung bakit? Kasi ang level mo, pang waiter lang ni Liza Marcos. Pang waiter ka. Yan ang level mo. Kung gaano ka weak si Bongbong Marcos, mas weak ka pa kay Bongbong Marcos kasi waiter ka lang ni Liza Marcos. Diba? Kinuha mo yung... Hindi ko... Not literally ha, pero yung level mo ba, ha? Sunod-sunuran ka lang sa Marcos. Ginamit lang namin yung waiter kasi yun naman ang parinig ni Tatay Digong, di ba? Waiter, ganon. Pero, ibig sabihin, under ka sa mga Marcos. Yan ang punto kong i-target sa'yo. Di ba? Kaya hindi mo makita. Kaming taong bayan and the rest na nakakaunawa, weak talaga because he cannot control. Ha? Sa mga bagay na dapat niyang i-control. Oh, yun ang punto dyan. Okay, so, Cheese Escudero to the rescue. Di ba? To the rescue. Hayaan mo na yan si Cheese. Okay, talking about Bongbong Marcos, heto pa ang nangyari. So, yan po ang post ni Mr. Real Talker. No? Sabi niya dito sa kanyang captions, "Congratulations, Mr. President Bongbong Marcos." Okay? "Betray Filipinos more." Yan, no? Facebook page ni Bongbong Marcos. Kung hahanapin nyo ito sa Facebook, meron po siyang 7 million followers. Okay? Sa isang post niya sa rally ng Alyansa ng Bagoong Pilipinas, may 700, yung kanilang rally, umabot ng 700,000 na haha comment, haha reaction. Imagine that one. Ang dami na palang isinusuka na itong si Bongbong Marcos. Pinagtawanan na lang siya. At merong 15,000 na lang ang mga nag-like. Sabi dito sa balita na shinare ni Mr. Real Talker, record-breaking sariling Facebook post ni PBBM nakatanggap ng mahigit 700,000 and counting, no? Dumarami pa. Haha emoji. Diba? Pinagtawanan na lang siya. Ano ba ang dahilan na pinagtawanan siya? Ako, sa totoo lang, no? Pinagtawanan itong si Bongbong Marcos. Sa totoo lang, it's all because na anong tawag dito? Sawang-sawa na po ang mga tao sa kanyang mga sinasabi. Yung mga promises, yung mga 5,500 control projects raw, yung bigas, di ba? Especially yung ayuda. So pagdating ng kanilang rally, pinagtatawanan siya. Kasi sinusuka na siya ng tao eh. Ayaw na ng tao sa kanya. Ngayon, ang ginawa niya, hinide niya. Ha? Kung pupunta ka doon sa reaction, merong mga haha, like, heart, at ano pa. Pero hindi mo na makita ang number of reactions. Hinide niya. Hinide niya. Kasi, sa tingin ko, sa analysis ko, nahiya na siya sa kanyang sarili. Alam mo, Bongbong Marcos, bakit ka nahiya sa iyong sarili? Wala ka kasing prinsipyo eh. Wala kang prinsipyo. Kaya sinabi ni Real Talker eh. Sabi niya dito na bakit mo i-hide yan ang post. Yung post na yan baka alam na ni Mr. President na siya ang nanalo sa most
haha reaction sa kasaysayan ng mundo. Oh. Wag mong i-hide, Mr. President. Bakit kailangan mong i-hide? Ipakita mo kung how many thousands of people sa bansang Pilipinas ang pinagtatawanan ka ngayon, Mr. President. Di ba? Ini-hide niya eh. The other day, nung tiningnan ko yun, kitang-kita talaga. Malapit na nga umabot ng 800,000 eh. 700,000 ang naghaha. Ngayon, hindi mo na makita. Hinide niya. Nakakahiya ka, Mr. President. Now you know. Diba, Mr. President? Nagpanik ang Malacanang ngayon. Now you know na ayaw na ng taong bayan sa inyo. Ayaw nyo kasing maniniwala eh. 'Di ba? Una nang nagrarally ang Iglesia ni Cristo, ayaw nyo pang maniniwala. Sabi ng Iglesia, huwag nyong i-impeach si BP Sara. Ano ginawa ng pinsan mo? In-impeach niya doon sa House of Representatives. Every time, nakarma kayo ngayon. Every time na magrarally kayo, ayan, 700,000 haha reactions. Hindi na karma kayo. Tapos, ang taong bayan, sawang-sawa na talaga sa inyong administrasyon. Labi na, no? Sa totoo lang, as isa sa mga ayaw ng taong bayan, yung wala kayong pakialam sa nangyayaring mga krimen sa bansang Pilipinas. Yung dating Pangulong Duterte nakatutok po sa war on drugs. Ngayon, sabi ng taong bayan sa mga post nila sa social media, dumarami na naman ang mga bangag sa lansangan. Ng ano doon, yung nang hold up sa jeep, at yung mga inaabuso na mga, tingnan nyo yung nangyari sa Cebu na ginurgor yung sariling pamilya. Okay? So, ang daming mga cases. So, anong ibig kong sabihin? Wala ka, dahil sa siguro sa ako sa tingin ko, sa analysis ko, dahil tamad kayong magtrabaho tungkol dito, tamad kayo eh. Ang yung mga bangag, hindi na sila takot sa administrasyon na ito. Tingnan nyo ang nangyari dito sa Maguindanao. Ipapakita ko sa inyo ha. Ayan, yan ang balita. Kumakalat yan ngayon sa social media. Itong Maguindanao sa Vice Mayor ng Maguindanao, okay? Nag-speech siya, nagtalumpati. Ginaril. Okay? Sa update dito, isinugod raw sa hospital at sa kasalukuyang ginagamot ang Vice Mayor. Imagine that one, nakakatakot na, delikado na ang Pilipinas. Ito yung balita ha. Maguindanao Vice Mayor wounded in gun attack. The Vice Mayor of Dato Piang Town in Maguindanao del Sur was wounded in an apparent gun attack on Monday, February 24. Philippine Army 6th Infantry Division spokesperson Lieutenant Roden Orbon told local media that Vice Mayor Umar Samama had sustained a gunshot wound and was immediately rushed to the nearest hospital. Pasalamat tayo na hindi nagurgur si Vice Mayor, no? Pasalamat tayo.
Pero kung i-research nyo ito sa Facebook, talagang nabulagta talaga itong si Mayor, no? He said the incident happened in Barangay Magaslong around 10 a.m. Mga morning ito nangyari kanina, no? Namimigay sila ng mga relief goods, okay, sa kanilang mga constituents. Nagtalumpati siya, tapos wala na. Walang takot itong mga kriminal na ito. Pati vice mayor, ganyanin na lang. Kaya nga nakakatakot itong administrasyon na ito. Walang pakialam. Very, ang administrasyon natin ngayon, lenient, very lenient talaga. Hindi matatakot ang mga kriminal. A video shared on Facebook by Ting Mangundadato showed, ipinakita that Samama, itong si Samama, Vice Mayor Samama, nagtalumpati sa relief assistant na event, no? Then ginaril siya. Authorities are still investigating the incident. Ano ba? Bakit natin ibinalita ito? Kasi po, sa tingin ko, meron ring pagkukulang ang gobyerno natin. Hindi po ito magkagaganito ang ating bansa natin kung may takot po ang mga kriminal. Imagine that one, yun ba yung pusa ko? Sumisigaw pa. Yung mapapansin ninyo, maraming nagpo-post na mga jadik, no? Na gumagamit sila in front of the camera tapos ipinopost nila sa Facebook. Ang dami. Pati nga merong mga bata doon. Merong bata na nag-shabs. Grabe. Hindi ko lubos maisip na ganun ka bata gumagamit. In public pa yun, ha? May picture. Sali. Picture. I think capture lang yun, no? Pero may video. Siguro may video yun, eh. Ay, may video nga, eh. May video pa. I remember may video pala. Bata talaga. Kawawa. Ganyan na ang administrasyon natin ngayon. Dati sa panahon ni Tatay Digong, hindi yan pwede. Kasi takot sila kay Tatay Digong, eh. Matatakot yan sila, eh. Hindi yun pwede nilang gawin. Kaya ito yung pagbibintangan ko talaga ang kakulangan ng kapulisan natin, at yung anong tawag doon? CIDG. CIDG ba yung yung sino ba yung nag-handle ng mga correct me pala. I'm not so sure kung si CIDG ba. Yung mga nakalimutan ko yung abbreviation, eh. Yung mga ahensya ng gobyerno na nakatutok lamang sa pagsugpo ng bawal na gamot ba. Resulta ito. Siguro naman, may kalaban ito sa politika. Duda natin dito, may kalaban ito sa politika. Di siyempre, yung kalaban sa politika, kalaban nito, siguro naman, nag-hire ito ng hitman, di ba? O nag-hire sila, siyempre yung hitman, nangingilangan ng pera, o baka hindi natin alam, isang jadik rin, o di ba? Hindi na takot ang nakaikot na mga ganyang type of mga tao. Hindi na sila takot sa administrasyong ito. Kaya nangyari po ito, kawawa itong Vice Mayor ng Maguindanao. Dapat maserbihan itong si Vice Mayor ng equality ng anong tawag doon? Dapat naman maimbestigahan ito. Yan ang ipinag-pray natin. Pero ayun nga. Dahil sa kakulangan. Ito, wala akong ibang ma-blame, kakulangan talaga ito. Hindi ko nga alam na bakit walang police ditong yung mga relief goods na mga relief assistance na event. Delikado yan. Especially kung pupunta ka sa mga barangay, especially sa bukid. Delikado ang mga buhay ng mga candidates. Kagaya nitong nangyari ng ganito. Diba? So, wala kong ibang i-blame. Ang talaga, yung gobyerno natin, kulang tayo sa seguridad. Yan ang lagi kong sinasabi, di ba?
So, ayan, nagresulta na po. So, kayo mga audience dito na mga nanonood mag-comment, mag-react po kayo sa ating mga topics ngayon, okay? At pag-usapan natin yan sa comment section. Don't forget guys, i-like at saka i-share itong video natin para kakalat ito. And mag-subscribe na po kayo sa mga bago pa lang dito sa aking channel para updated kayo lagi. Okay? Meron tayong pangalawang channel Donmar TV, Balitang Totoo. Subscribe rin kayo doon. Okay? Kasi may uploads tayo doon na hindi natin ina-upload dito sa main channel natin. Okay? So, see you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye.